Si Yan ay isang walang kwentang lalaki mula sa sinaunang China na ang tanging mabuting katangian lang sa kanya ay siya'y mayaman, ngunit ang kanyang buhay ay nagbago ng masama nang pinilit siya ng pangit na emperador na uminom ng isang expired na Walmart na immortality pill, at isinara siya sa isang clay na estatwa. Inakala ng lahat na patay na siya, ngunit nagbago ang kanyang kapalaran nang magising siya makalipas ang 1,000 taon at niligtas ang isang magandang babae mula sa masasamang mangkukulam na humahabol sa kanya. Hindi dahil maganda ang babae kaya siya nagising kundi dahil siya ay ang kanyang hipag at ang pinakamalapit na tao sa kanya. Nakatira sila sa isang tahimik na nayon sa sinaunang China kung saan nagsisimula ang araw ng mga taga-nayon sa pila sa harap ng bahay ng pamilya mo, para mangolekta ng bayad sa mga nasirang ginawa niyan at nang marinig ni May at ito ang hipag niyan, ang balita tungkol sa galit ng mga tao sa kanilang pintuan at mahinahon siyang tumayo para harapin sila at binabato ang makakapal na bungkos ng pera sa kanilang mga pangit na mukha. Samantalang si Yon naman ay nasa gubat at tinutugis ang isang hayop na matagal na niyang binabalak hulihin, gumamit siya ng malaking pana upang mapapabagsak ito subalit napansin ito ng hayop at tumakbo na naging dahilan para mag-miss ang target ni Yon na parang tirada ng stormtrooper. Tinawag ni Yon ang kanyang kabayo at hinabol ang hayop at pinalabas pa niya ang isang pana mula sa kanyang manggas. Nabaril niya ang hayop ngunit hindi ito natapos at doon ay tumayo ang hayop at sumayaw pa ng Fortnite dance dahil sa sakit, pagkatapos ay galit na sumugod kay Yon at tumakbo palayo ang kabayo at iniwan siyang mag-isa, sinubukan niyang gamitin ulit ang kanyang pana ngunit nasira ito ng hayop at binagsak siya sa lupa. Inubos ni Yon ang kanyang lakas para itulak ang hayop palayo kaso pagod na siya at biglang dumating ang dalawang tao at isa sa kanila ay sinasakal ang hayop gamit ang mga kamay lamang. Namatay ang hayop at tumayo si Yon at nakatitig sa nakaistilong lalaking nagligtas ng kanyang buhay at sa halip na magpasalamat, nagsimula siyang umiyak na parang duwag. Sinabi niya na matagal na niyang binabalak hulihin ang hayop at ngayon may ibang pumatay nito at hiningi niya ang pera ng lalaki, na ikinagalit ng lalaki dahil akala niya scammer si Yan kaso ang matandang kasama ng lalaki ay tumawa lamang at binigyan si Yan ng pera. Tinanong ng matanda si Yan kung kilala niya si Tai at ito ang amo ng pamilya mo, sinabi ni Yan na hindi niya kilala na kahit na ito ang kanyang nakatatandang kapatid at doon ay nagpasalamat si Yan sa dalawa sa pera at umalis bitbit ang bangkay ng hayop. Nagulat ang dalawa sa lakas ni Yan at inisip nila na siya'y kakaiba. Pagbalik ni Yan sa bahay ay ginagamot ni May ang kanyang mga sugat, tinatanong siya ni May kung bakit niya ginawa ang ganitong kapahamakan at sumagot si Yan na ginawa niya ito para kay May, ayon kay Yan ay may sakit siya at kailangan ang mga parte ng hayop para sa kanyang gamot. Sinabi ni May na imbes na ilagay sa panganib ang buhay niya ay dapat na lang umayos siya dahil magiging okay siya kapag bumalik na ang kanyang asawa na si Tai. Nabanggit ni Yan na may dalawang tao na naghahanap kay Tai kanina at sinabi ni May na dumating ang ilang liham mula kay Tai at binigay ang isa kay Yan, na agad na nagtungo sa kanyang silid at inilagay ang liham sa isang projector na nagpakita ng Full HD holographic message mula kay Tai. Sinabi ni Tai sa kanyang kapatid na tigilan na ang kalokohan at mag-aral ng mabuti upang matulungan siya sa kabisera. Hindi man lang binanggit ni Tai kung kailan siya babalik kaya't natulog siya na dismayado at kinabukasan maaga pa. Dumating ang ilang masungit na sundalo sa kanilang pintuan. Sinabi nila kay May na dadalhin siya sa kabisera at hindi nagbigay ng dahilan dahil mukhang seryoso ang mga sundalo. Pumayag si May na sumama at sinubukan siyang pigilan ni Yan at sinabi ni May kay Yan na magpakabait habang wala siya, at pumasok siya sa karwahe pero hindi basta papayag si Yan na umalis siya kaya't hinabol niya ito. Binagsak niya ang isang sundalo sa kabayo at inatake siya ng iba mula sa iba't ibang direksyon. Masyadong mabilis at malakas si Yan para sa kanila kaya't madali niyang natalo ang mga sundalo at habang abala siya sa pakikipaglaban, hinatake siya ng kapitan mula sa likod at pinatumba siya sa lupa. Handa na sana ang kapitan na parusahan siya subalit nakiusap si May na huwag sasaktan ang kanyang bayaw, binanggit ni Yan na sasama siya sa kabisera at sinabi ng kapitan na dahil miyembro siya ng pamilya mo ay papayagan siyang sumama. Habang naglalakbay ay sinermonan ni May si Yan dahil sa kanyang katigasan ng ulo pero sinabi niya na hindi niya kayang hayaang magpunta si May sa kabisera ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang oras ay dumaan ang kanilang karwahe sa tapat ng itinatayo na Great Wall of China, at napuno si Yan ng takot sa nakitang mga alipin na nagtatrabaho doon na parang mga manggagawa sa Amazon warehouse. Sa hindi kalayuan ay narating nila ang kabisera kung saan ang baliw na emperador ay nagtipon ng mga iskolar upang iharap ang elixir pill na makakapagpahaba ng buhay niya ng 1,000 taon.
sobrang sabik ang emperador na inumin ang pil at sinabi ng mga iskolar na maswerte siya dahil ang pil na ito ay karaniwang tumatagal ng 100 taon para maperpekto, pero para sa kanya natapos ito sa loob ng 5 taon lang. Napuno ng duda ang utak ng emperador kaya't agad niyang inutusan ang mga sundalo na patayin ang lahat ng iskolar, dahil hindi na niya sila pinagkakatiwalaan at kasama sa mga lumikha ng pil si Tai, nakarating siya sa silid ng hari at eksakto para makita ang masaker. Pagkaraan ng ilang araw ay nakarating si Yan at May sa kabisera at naakit si Yan sa ganda ng palasyo. Pinapangako ni May kay Yan na magpapakabit siya habang nasa palasyo pero pagdating nila doon, nakita agad ni Yan ang kanyang kuya at walang pag-alinlangan na tumakbo papunta sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tai ngunit napansin niya ang mga matitibay na chain dito. Nagulat si Tai nang makita si Yan at mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang kanyang asawa. Dumating ang emperador at nakiusap si Tai na patawarin ang kanyang pamilya. Tahimik lamang na itinatakot siya ng emperador at ang isang tuso na ministro ay nagsabi kay May na kailangan niyang subukan ang elixir na ginawa ng kanyang asawa para sa emperador. Sasabihin nila kay May na gagawin siyang estatwang putik at ilalagay sa isang libingan ng matagal na panahon. Kung buhay pa rin siya pagkatapos nito ay bibigyan ng malaking gantimpala si Tai pero kung hindi, ang buong pamilya nila ay ipapadala sa kabilang buhay at nagpanik si Tai at nakiusap sa emperador na siya na lang ang sumubok, pero tumanggi ang emperador at sinabing kailangan pa niya si Tai para sa ibang bagay. Tinanggap ni May ang utos ng emperador at iginiit niyang tiwala siya na hindi gagawa ng palpak ang kanyang asawa, ngunit bigla na lang nawalan ng malay si May nang suntukin siya ni Yan at agad na pinigilan siya ng mga bantay ng emperador, pero nakiusap si Yan na siya na lang ang susubok ng pil na imbes na ang kanyang hipag. Pumayag ang emperador at sinabi na kung hindi gumana ang pil ay susunugan ang kanilang buong nayon. Sa kasalukuyan isang aktres at part-time na arkeologo na si Shin ay nagising dahil sa tawag ng kanyang senior na nagsabi sa kanya tungkol sa mga bagong tuklas na sinaunang guho. Agad na naghanda si Shin at pumunta sa lugar kung saan nakakita siya ng maraming mga estatwang putik na nakatago sa ilalim ng lupa. Nagsimula siyang kumuha ng mga litrato at naisip niyang mula ito sa dinastiyang Qin. Ngunit malayo ang lugar na ito sa mga pangunahing lungsod kaya't nagtataka siya kung bakit may libingan doon. Sinabi ng kanyang senior na may mas interesante pang bagay sa lugar at dinala siya sa isang sinaunang baluti na hindi man lang nasira at may mga lumang simbolo sa loob nito. Naging curious si Shin at nang tiningnan niya ang helmet ay nakita niyang may mga mata na nakatitig sa kanya. Nagulat siya at lumingon upang hanapin ang kanyang senior ngunit bigla itong nawala at napansin niyang madilim na ang paligid. Kaya't natakot siya at nagsimulang tumakbo subalit tinamaan siya sa likod ng isang lalaki na mukhang may mukha ng unggoy. Inisip ni Shin na aatake siya nito pero iniwasan lang siya ng lalaki at dumiretso sa baluti. Sinimulan niyang ipaliwanag kay Shin na ang mga karaniwang tao tulad niya ay hindi kailanman malalaman ang halaga ng baluti na ito, na ginawa raw ng baliw na emperador ng Qin. Akala ni Shin na baliw ang lalaki pero ipinakilala niya ang sarili bilang si Shu, isang treasure hunter at sinabi niyang hindi na makikita ni Shin ang kanyang senior at itinatakot pa siya pero nagawa ni Shin na gulatin si Shu at tinamaan ito gamit ang helmet, bago siya tumakbo. Hinabol siya ni Shu gamit ang kanyang mga madilim na kapangyarihan at sinira ang mga estatwa habang hinahabol siya, may dala rin siyang isang alagang unggoy na mukhang sila ay may parehong ama. Naitulak ni Shu si Shin sa isang sulok pero imbes na ibigay kay Shu ang helmet ay kinain ito ni Shin at itinapon ito sa malayo hanggat kaya niya. Galit na galit si Shu at agad siyang sumugod para atakihin si Shin ngunit sa halip ay tinamaan niya ang nag-iisang clay statue na hindi niya dapat magalaw, biglang lumiliwanag ng gintong ilaw mula sa kuweba at ang estatwa na tinamaan ni Shu ay nagsimulang magbitak, na nagpakita na si Yan pala ang nasa loob nito. Hinawakan niya ang braso ni Shu at itinapon siya at pagkatapos ay lumapit siya kay Shin, na hindi makapaniwala at takot na takot sa kanya at iniisip ni Shin na parang nasa horror version siya ng Night at the Museum. Lumapit si Yan kay Shin pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo habang bumabalik ang mga alaala ng kanyang buhay. Naalala niya na matapos niyang inumin ang pil ay ibinigay ni Tai sa kanya ang pendant ng kanilang pamilya at sinabi na ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay na lang sa swerte. Tumugon si Yan na tiwala siya sa kakayahan ng kanyang kapatid at pagkatapos ay binalot siya ng putik at habang abala si Yon sa pagbabalik ng kanyang alaala, tumayo si Shu at sinabi na napakaswerte niya dahil nakahanap siya ng isang taong nabuhay mula pa sa sinaunang panahon, mas bihira at mas mahalaga pa kaysa sa legendary armor.
Sinubukan ni Shu na alamin kung mortal si Yan at inatake siya gamit ang madilim na enerhiya kaso kahit mahina si Yan, madali niyang na-block ang atake dahil alam niya kung paano i-cultivate ang kanyang espiritual na enerhiya at sa kanilang sagupaan, napakawalan nila ang malaking enerhiya na sumisira sa mga kalapit na estatwa at nagdulot ng malakas na pagsabog na nakaakit ng mga taong namamahala sa site. Nagdesisyon si Shu na magtago na muna at tumakas kasama ang kanyang unggoy at habang ninakaw ang helmet, hindi makapaniwala si Shin sa mga nangyari at biglang hinawakan siya ni Yan at tinawag siyang hipag dahil kamukha siya ni Mai. Makalipas ang ilang sandali ay nasa presinto na sila ng pulisya at si Shin ay nagtatalak. Sinasabing biktima lang siya ng sitwasyon at wala siyang kinalaman sa pagkasira ng mga estatwa at binanggit ng pulis na iimbestigahan nila ito kapag nagising na ang kanyang senior, na tila bumagsak lang dahil sa takot at hindi sinaktan ni Shu. Sa kabilang sulok ay abala si Yon sa pagkain habang pinapanood ng mga pulis at mga kriminal, tinanong ng pulis si Shin kung totoo bang bayaw niya si Yan tulad ng sinasabi nito, pero sinabi ni Shin na hindi niya kilala si Yan at hindi pa siya kasal. Ipinaliwanag ni Shin kung paano nabuhay si Yan mula sa loob ng isang clay statue at inisip ng pulis na baka nakalimutan ni Shin ang kanyang mga gamot, pinakawalan sila at agad na nagpasalamat si Shin kay Yan dahil sa pagligtas sa kanya pero sinabing dapat na silang maghiwalay ng landas. Patuloy pa ring sinusundan siya ni Yan pero nang pagdaan niya sa kanto ay nabigla siya at nalito sa modernong mundo. Nagtataka rin ang mga tao sa kalsada sa kanya at iniisip na isa siyang cosplayer at nakalimutan niyan ang lahat nang makita niya si Shin, kaya tumawid siya sa gitna ng kalsada para tawagin siya. Sumakay si Shin sa isang taxi at si Yan ay tumalon-talon sa mga kotse at bus para maabot siya. Sinabi ni Shin sa driver ng taxi na magmadali pero basta na lang binuksan ni Yan ang pinto ng taxi na nagdulot ng aksidente at pabalik na naman sila sa presinto. Galit na nagtatanong si Shin kung bakit siya parati na napaparusahan dahil sa mga pagkakamali ng iba. Inisip ng pulis na parehong sira ang kanilang ulo pero biglang dumating ang abogado na ipinadala ng mayamang ama ni Shin, pinawalang sala siya pero hindi ito ikinatuwa ni Shin at samantala si Yan naman ay nakulong, plano ng ilang bilanggo na gawing alipin siya. Sinubukan ng isa sa kanila na kunin ang pendant ni Yan kaya't binagsak niya ito sa pader at sinubukan siyang pagtulungan ng ibang bilanggo, pero pinaamo silang lahat ni Yan at ipinakita kung sino ang tunay na malakas. Tinanong ni Yan kung paano niya makikita ang kanyang hipag at sinabi nilang kailangan muna niyang makalabas sa kulungan pero imposible iyon, ginamit lang ni Yan ang kanyang espiritual na enerhiya para gumawa ng butas sa pader at tumakas na kinatakutan ng mga bilanggo. Habang naglalakad si Yan sa lungsod ay nahihirapan naman si Shin na makatulog dahil hindi niya maalis si Yan sa kanyang isip. Tinawagan niya ang presinto upang magtanong tungkol kay Yan pero abala ang lahat sa pag-interrogate sa mga bilanggo na kasama ni Yan sa selda, kaya't nagdesisyon si Shin na bisitahin siya ng personal at sakto namang nakita siya ni Yan. Lumapit si Yan sa kanya kaso bigla siyang nawalan ng malay sa balikat ni Shin at inuwi siya nito. Kinabukasan ay nagising si Yan at hinanap si Shin sa bahay kaso natagpuan niya ito sa loob ng banyo na siyang ikinagulat ni Shin. Galit na hinarap ni Shin si Yan at sinabi na sa huling pagkakataon isa siyang single loser na wala pang nobyo, kaya't imposibleng magkaroon siya ng bayaw. Tinanong ni Shin si Yan kung paano siya natagpuan at sumagot siya na sinundan niya ang kanyang amoy. Nandidiri si Shin sa narinig at sinabi kay Yan na ayaw na niya itong makita ulit kaya't huwag na siyang lumapit at bilang pamamaalam, binilhan siya ni Shin ng bagong damit para hindi siya magmukhang kakaiba. Pagkatapos ay umalis si Shin para magtrabaho bilang aktres pero nararamdaman niya na kailangan niyang manatiling malapit sa kanya. Sa shooting set ni Shin ay ginagampanan niya ang papel ng isang spoiled na noble girl mula sa sinaunang China. Gulo ang production crew na may mga nahuhulog mula sa bubong at mga nawawalang artista. Sinabi ng direktor kay Shin na kailangan niyang gawin ang eksena ng isa pang artista na kasama ang ilang action-packed na stunts. Ayaw man ni Shin ay itinataas siya ng harness at nakipaglaban sa stuntman sa bubong, ngunit ng oras na para tumalon at biglang naputol ang harness at nahulog siya sa lupa. Nagpanik ang lahat pero dumating si Yan sa tamang oras at tinamaan ang stuntman at niligtas si Shin. Tinanong ni Shin si Yan kung ano ang ginagawa niya roon at sumagot siya na pumunta siya upang iligtas siya mula sa mga atake. Galit na lumapit ang direktor dahil ginulo ni Yan ang set at sinubukan ni Shin na ipagtanggol siya. Akala niya na ang direktor ang pinuno ng mga umaatake kaya't binabalak niyang labanan ito,
Pinigilan siya ni Shin at ipinaliwanag kung ano ang pelikula at pinakita ng assistant ng direktor ang mga clips ng kahangahangang galaw ni Yan at sa sobrang impressed ng direktor, agad niyang kinuha si Yan bilang bahagi ng pelikula. Pagkatapos ay inihatid ni Yan si Shin pauwi at hindi pa rin niya naiintindihan ang pagkakaiba ng totoong buhay at pag-arte. Sinabi niya kay Shin na nanggaling siya sa ibang panahon at wala siyang ideya kung gaano siya katagal natulog at di masyadong pinaniniwalaan ni Shin si Yan, kahit na nakita niyang lumabas ito mula sa isang estatwa. Kaya't inayos ni Shin na matulog siya sa bubong ng gusali at kontento si Yan doon, iniisip ang kanyang kapatid at hipag bago matulog pero hindi niya matiis ang sobrang ingay ng lungsod kaya't tinatakpan niya ang kanyang mga tainga, bigla niyang naramdaman na nasa panganib si Shin kaya't agad siyang tumakbo upang iligtas ito. Ngunit huli na siya dahil pagdating niya sa kwarto ni Shin ay wala ng bakas ni Shin o ng mga umaatake. Sa halip ay sinalubong siya ng mabangis na daga na biglang umatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ginamit niyon ang kanyang espiritual na enerhiya para pasabugan ang mga daga at naging abo ang mga ito. Isang note ang nahulog galing kay Shu at sinabi nitong pumunta si Yan sa isang abandonadong pabrika kinabukasan kung gusto niyang iligtas si Shin. Ang problema ay hindi marunong magbasa si Yan. Sa kabilang banda si Shin ay nakatali sa abandonadong pabrika at hindi tumigil sa pagsigaw. Kaya't tinatakpan ng unggoy ni Shu ang bibig niya ng malaking saging at samantala ay natunton niyon ang lokasyon ni Shin gamit ang kanyang amoy, hinarap si Shu at tinanong niya si Shu kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Shu na interesado siya sa kung paano nabuhay si Yan ng matagal at ano ang kaugnayan niya sa legendary armor na nasa libingan. Inalok ni Shu si Yan na makipagtulungan dahil magiging makapangyarihan sila kapag nagsama, pero kinuha lang ni Yan si Shu at binagsak ito sa lupa. Nang si Yan ay papalapit na kay Shin ay biglang inatake siya ng unggoy ni Shu na nag-transform sa laki ni King Kong at tinulak si Yan pabalik. Mabilis at malakas ang demonyong unggoy at nagawa nitong ihampas siya sa sahig subalit hindi pa ginagamit ni Yan ang kanyang buong lakas. Madali niyang naiwasan ang mga atake ng demonyo at binagsak niya ito sa pader, pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin ito ng kanyang mga suntok na puno ng espiritual na enerhiya at sinamantala ni Shu ang pagkakataon at sinaksak si Yan mula sa likod. Sinabi ni Shu na tinurukan siya ng lason at hindi magtatagal ay magiging paralisado siya at ipinakita ni Shu ang kanyang tunay na kakayahan gamit ang isang lumang plauta, naglalabas ng mabangis na daga mula sa katawan ng unggoy at ginamit ni Yan ang apoy upang pasabugan ang mga daga, ngunit patuloy silang bumabalik kahit na maging abo na sila. Sinimulan nilang palibutan si Yan at ipinagmamalaki ni Shu na hindi maaaring patayin ang mga demonyong daga at siya lang ang may kontrol sa kanila gamit ang kanyang espesyal na plauta, kaya't pinuntirya lang ni Yan ang plauta at sinira ito bago pasabugan ang lahat ng demonyong daga. Hindi makapaniwala si Shu na natalo siya at pinalo siya ni Yan ng buong lakas na dahilan upang mawalan ng malay. Pinalaya ni Yan si Shin at narinig nilang may pulis sa labas at hinihikayat silang lumabas ng maayos at binabalak niyon na tumakas agad, pero sinabi ni Shu na hindi na sila magiging ligtas kahit saan dahil hahabulin sila ng Treasure Hunter Company. Kinabukasan ay iniulat sa balita na ang helmet na ninakaw mula sa mga guho ay natagpuan sa abandonadong pabrika at si Shu ay naaresto bilang salarin. Sinabi ng pulis sa media na may mga kasama si Shu sa lugar ngunit nakatakas ang mga ito bago dumating ang mga pulis. Pinanood ni Shin ang balita sa kanyang dressing room at biglang dumating si Yan, binanggit ni Shin sa kanya na umalis dahil hindi siya dapat nandoon. Ngunit napansin ni Yan si Shu sa kanyang cellphone at sinabi na siya ang lalaking nakita nila kagabi. Agad na pinatahimik ni Shin si Yan at sinabi na huwag sabihin sa kahit sino ang nangyari kagabi at may dumating na tumawag kay Shin sa utos ng direktor, kaya't umalis siya agad at iniwan ang kanyang cellphone. Nagdesisyon si Yan na isasauli ang cellphone ni Shin pero habang papunta siya sa kanya ay may babaeng nagbihis sa silid at aksidenteng napindot ni Yan ang camera, kaya nakapagkuha siya ng ilang larawan at iniisip ng babae na pervert si Yan kaya't sinampal siya nito ng malakas at kinuha ang cellphone bago umalis. Habang tumutulong si Yan sa set ay tinanong niya ang isang kasamahan kung bakit siya sinampal ng babae ng walang dahilan. Sinabi ng kasama niya na ang babae ay si Xiao na nagtatrabaho bilang errand girl, pero may pangarap na maging isang sikat na artista. Habang nag-uusap sila ay pumasok sila sa prop room at namangha si Yan sa dami ng mga sandata roon. Sinabi ng kasama niya na gumagana ang mga props na ito tulad ng mga orihinal at tinanong kung gusto niyang subukan ito. Samantala ay pumunta si Shin sa direktor na kasalukuyang kausap ang lead actress ng pelikula.
Ayaw nang magtrabaho ng lead actress dahil sa tingin niya ay hindi maganda ang proyekto kaya't umalis siya. Agad na tinanong ng direktor si Shin kung gusto niyang maging lead actress kapalit na ikinagulat ni Shin at dinala siya ng direktor sa opisina ng producer, at sinabi ng producer kay Shin na gusto niyang siya ang maging bida sa susunod na drama. Pumirma si Shin sa kontrata nang hindi man lang binabasa ito, kaso nang ibinigay ng producer ang isang bag na puno ng pera sa direktor para kumbansihin si Shin na maging lead actress. Nagsimula siyang maghinala at tinanong niya kung ano ang nangyayari at biglang dumating ang kanyang ama at ito si Mr. Hong. Sa gabi si Shin nang makita siya ay sinubukan na sirain ang kontrata pero nahawakan agad ito ni Hong at di masaya si Shin na makita ang ama, pero sinabi ni Hong na gusto lang niyang tulungan ang kanyang karera sa pag-arte subalit binanggit ni Shin na hindi siya magtatrabaho sa drama kung kasali ang ama niya. Pero binasa ni Hong ang isang clause sa kontrata na nagsasabing kung di siya susunod rito ay kailangan niyang iwan ang pag-arte. Napamura si Shin sa sarili dahil hindi niya binasa ang kontrata kaya't napilitan siyang pumayag, samantala ay sinusubukan ni Xiao na lumapit sa dating lead actress sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang damit pero nadapa siya at nahulog ang damit, humingi siya ng paumanhin at sinubukan na pulutin ito pero tinadyakan ng lead actress ang kahon at sinabihan na lumayo siya. Galit na kinuha ni Xiao ang damit at nang dumating si Yan para humingi ng paumanhin ay tinawag si Xiao para sa ibang gawain, dumating din si Shin na sinusundan ng nakakainis niyang ama at dinala ni Yan si Shin sa gilid at biglang nagising ang protective dad mode ni Hong. Sumugod siya kay Yan at tinanong kung ano ang relasyon nila ni Shin, sinabi ni Shin na wala siyang pakialam pero hindi siya pinansin ni Hong at sinugod si Yan at pinigilan niya ang suntok ni Hong at napansin na kamukha siya ng kapitan na nagdala sa kanila sa kabisera noon. Bago pa makapanakit ulit si Hong ay umalis na si Shin kaya't hinabol na lang siya ni Hong. Sa gabi habang naglalakad si Yan sa lungsod ay naalala niya ang mga sandata sa prop room at ang oras na tinuruan siya ng kanyang kapatid na gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya sa pana. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang babae at agad siyang tumakbo upang tumulong at si Xiao pala iyon, na napapaligiran ng 3 goons na naniningil ng utang ng kanyang ina. Sinabi nila na kung wala siyang pera ay pwede na lang siyang matulog kasama ng kanilang boss at nang sinubukan niyang tumakas ay sinampal siya ng isa sa kanila, subalit umiiyak si Xiao nang dumating si Yan upang tulungan siya, sinabi ni Yan sa 3 lalaki na ilayo ang mga kamay nila kay Xiao. Naglabas sila ng mga kutsilyo at ipinaliwanag na kailangan niyang bayaran ang utang at kinuha ni Yan ang mga kutsilyo mula sa kanila. Iginiit na hindi ito ang tamang paraan para magbayad at pinutol niya ang sinturon ng isa sa mga lalaki na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang pantalon, napilitang tumakbo palayo kasama ng mga kasamahan niya. Tinanong niyan si Xiao kung okay lang siya pero umiiyak siyang tumakbo palayo at habang umiiyak si Xiao sa ulan, iniisip niya kung paano walang naniniwala na kaya niyang maging artista at pinapasan pa niya ang utang ng kanyang ina at habang umiiyak, may isang mayamang lalaki ang nakakita sa kanya at dinala siya sa isang mamahaling restaurant at iniisip na artista siya. Sinabi niya kay Xiao na siya ang bahala sa bayarin kaya't nag-relax si Xiao at tinanggap ang inumin na inaalok ng lalaki at hindi alam na nilagyan ito ng sleeping pills. Nawala ng malay si Xiao at nang magising siya ay nasa apartment na siya ng lalaki at lumabas ang lalaki mula sa banyo. Sinabing dapat magbawas siya ng timbang dahil hindi raw siya madaling buhatin. Sinubukan ni Xiao na tumakbo pero nakalock ang pinto at sinusunggaban siya ng lalaki at nagpumiglas si Xiao, nakakita siya ng mabigat na bagay sa malapit at pinukpok niya ito sa ulo ng lalaki ng sobrang lakas, hindi siya tumigil hanggang sa mawala ang kanyang galit. Pagkatapos lamang nito ay doon lang niya napagtanto na napatay niya ang lalaki sa kanyang galit at nag-breakdown siya, iniisip na mas lalong magiging masama ang kanyang buhay ngayon at binuksan niya ang bintana at nagdesisyon na magpakamatay. Pero habang nasa ere ay may kakaibang itim na usok ang humawak sa kanya. Nang imulat ni Xiao ang kanyang mga mata ay nakita niyang hawak siya ng misteryosong itim na usok na unti-unting nagiging anyong tao. Natakot siya at tinanong kung sino siya at sumagot ang usok at sinabi na tawagin siyang the producer. Tinanong niya si Xiao kung bakit siya gustong mamatay na gayong may napakalaking ambisyon at mga pangarap siya sa buhay. Nilahad ni Xiao na nakapatay siya ng tao kaso sinabi ng usok na tao sa kanya na huwag masyadong bigyan ng bigat iyon, hinikayat siya na kalimutan ang maliliit na bagay at ilaan ang sarili sa kanyang mga pangarap at binigyan siya ng usok ng kapangyarihan at biglang nawala, iniwan siyang bumagsak sa lupa. Nang magmulat si Xiao na nakita niya ang sarili sa isang marangyang hotel room at napapalibutan ng mga mamahaling damit at accessories, nagtataka siya kung ano ang nangyayari ngunit nang tumingin siya sa salamin,
napagtanto niyang nasa katawan na siya ng mayabang na aktres na si Ling. Sa ibang parte ng lungsod ay pumunta si Shu at ang kanyang kapatid upang makipag-meet up sa leader ng Treasure Hunter Company, isang elite na treasure hunter, at doon ay pinalaya siya ng kapatid ni Shu mula sa kulungan at dinala siya rito dahil may mahalagang pag-uusapan, tungkol sa legendary armor at sa tao na lumabas mula sa clay statue. Naniniwala silang dahil natagpuan ang sinaunang armor sa lugar na iyon at maaaring ito ang daan patungo sa hindi masukat na kayamanan, pero walang pakialam ang leader sa kayamanan. Sa halip ay nagalit siya kay Shu dahil nadakip siya ng mga pulis at inilagay sa panganib ang buong Treasure Hunter Company. Humingi ng tawad si Shu at nagmakaawa na bigyan ng isa pang pagkakataon upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Sinang-ayunan ng kapatid ni Shu na mahuhuli nila siya na posibleng susi sa pagbubukas ng kayamanan, pinayagan ng leader si Shu at ang kanyang kapatid na gawin ang kanilang gusto. Pag-alis nila ay tinanong ng elite treasure hunter kung ano ang balak ng leader. Sabi ng tuso na leader ay wala siyang itinatago at pagkatapos ay binago ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabi na kamakailan lang ay nakita ang dark spirit na tinatawag na The Producer. Samantala sa lokasyon niyan ay natuklasan niyang dinidismantle na ang shooting set at inaalis ang mga gamit. Nagtataka si Shin kung bakit ito nangyayari gayong may mga eksena pa silang dapat kunan. Bago pa man masabi niyan na malamang ay may kinalaman ang ama ni Shin dito ay biglang inatake siya ni Hong. Sinigawan siya ni Hong dahil kasama na naman niya ang anak nito at ipinagmalaki na nakakuha siya ng permit para sa mas magandang lokasyon ng shooting. Naiinis si Shin kaya't umalis siya habang hinahabol ni Hong at biglang dumating si Xiao na nasa katawan ni Ling, lumapit kay Yon upang magpasalamat sa kanya sa nangyari kahapon pero hindi siya kilala ni Yon. Biglang dumating ang isang mamahaling kotse at lumabas si Ma at ito ang isang mayamang tao at sikat, at ang mga babae sa set ay agad na pumapaligid sa kanya na interesado lang si Ma kay Ling na kasalukuyang nasa katawan ni Xiao. Nang subukan ni Ma na halikan si Xiao, natakot siya at nagtago sa likod niyan. Nagalit si Ma at iniisip na selos lang ang ginagawa ni Ling at nang sinabi niya na isa lang siyang stuntman, inisip ni Ma na nag-aakto lang siya upang pagselosin siya at sinimulan niyang kurutin ang pisngi niyan at sinabi sa kanya na humanap na lang ng mas nakakapaniwalang lalaki. Dumating si Shin at pagkatapos siyang pagmasdan ni Ma ay sinabi nito na may potensyal siya. Binigyan siya ni Ma ng tseke para isama siya sa susunod na pelikula, ngunit dumating si Hong at kinuhanan ito. Tinanong ni Ma kung sino siya at sinabi ni Hong na siya ang nagpahiram ng malaking halaga sa kumpanya ni Ma. 2 taon na ang nakalipas na hindi pa nababayaran. Nagkaroon ng kompetisyon ang dalawa sa pagpapakitang gilas ng kanilang kayamanan at tila mananalo si Ma sa kanyang Ferrari, ngunit tumawag si Hong ng isang itim na kabayo na niyurakan ang Ferrari ni Ma at pagkatapos, pumunta sila sa bagong lokasyon ng shooting na isang bukas na espasyo lamang. Sinabi ni Hong na kapag sumikat ang pelikula ay gagawa siya ng isang restaurant at hotel na may ancient Chinese theme doon para pagkakitaan. Nadismaya si Shin sa kanyang ama pero inisip ng direktor na perpekto ang lokasyon para sa isang eksenang labanan, ngunit nahulog siya sa isang hukay at na-cancel ang shooting. Habang binabasa ni Shin ang script ng bagong drama, na inis siya sa kwento ng time travel pabalik sa sinaunang China. Tinanong niya si Yan kung ano ang pakiramdam ng mapunta sa ibang panahon at sinabi niya na pakiramdam niya ay nag-iisa siya dahil naaalala niya ang lahat, pero wala siyang kasama. Nagpasalamat siya kay Shin sa pagtanggap sa kanya at biglang dumating ang senior ni Shin, ang taong nagdala sa kanila sa libingan noong araw na iyon, at inisip niyang nobyo ni Shin si Yan, ngunit nang malaman niya ang totoo na si Yan ay lumabas mula sa isang clay statue ay napuno siya ng takot at yumukod kay Yan. Sinimulan niyang tanungin si Yan tungkol sa mga detalye ng kanyang panahon at pamilya at nalaman na si Yon ay inapo ng isang kilalang tao. Gayunpaman wala siyang alam tungkol sa kanyang kapatid na si Tai na kahit na isa itong tanyag na tao noong panahon niya. Pinilit niya na dapat may alam sila tungkol kay Tai dahil siya ang lumikha ng elixir para sa emperador upang mabuhay ito ng matagal. Nalito ang senior sa narinig dahil walang nabanggit tungkol dito sa mga kasaysayan at ang emperador ay namatay sa isang paglalakbay patungo sa silangan upang maghanap ng paraan upang maging immortal. Naaalala rin ng senior na nagdesisyon ang emperador na lipulin ang buong nayon ni Yan dahil sa isang masamang pangitain. Labis na nalungkot si Yan sa narinig ngunit hindi niya alam na pagkatapos wasakin ang kanyang nayon at patayin si Mai, lumipat ng panig si Tai at tinulungan si Zhang at ang prinsipe ng karatig na tribo, upang sunugin ang palasyo bilang paghihiganti.
Hindi nasiyahan si Zhang sa ginawa kaya't binabalak niyang hukayin ang bangkay ng emperador upang bawian ito. Pinadala niya ang mga alipin na sundalo ng imperyo upang hukayin ang libingan, at natagpuan nila ang mabigat na tarangkahan na nagbabantay dito. Nang buksan nila ito ay inatake sila ng mga zombie na sundalo at nagdesisyon si Zhang na mabilis na tapusin ang laban gamit ang mga alipin bilang biktima. Pinabagsak niya ang malalaking bato na dinurog ang lahat at pinalipad niya ang mga palaso na may apoy upang sunugin ang natitirang mga zombie, pero biglang namatay ang apoy at may gintong sinag ng liwanag na lumabas mula sa libingan. Nagtaka ang lahat kung ano ang kakaibang bagay na lumipad mula sa kuweba at humingi si Zhang ng kanyang pana. Tina-target niya ang bato dahilan upang bumagsak ang mga labi ng bato at selyuhan ulit ang pasukan ng libingan at pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Tai sa bawat sulok ng kabisera dahil pinaghihinalaan niya na siya ang nasa likod ng pag-atake. Balik sa kasalukuyan, iniisip niya na ang kanyang pamilya ay malamang na namatay dahil sa malupit na emperador. Sinabi ng senior na kahit hindi sila pinatay hindi rin sila maaaring nabuhay ng kasing tagal niya at hiningi ng senior ang tulong niyan, upang tukuyin ang armor na natagpuan sa mga guho dahil ito ay napakahalagang tuklas. Isa lang ito sa kanyang uri at may mga kakaibang simbolo na nakaukit dito na walang nakakaintindi. Habang tinitingnan niyon ang mga simbolo na isa sa kanila ay pamilyar sa kanya at makalipas ang ilang sandali, nabibigatan siyan sa pag-iisip tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya at ang kakaibang simbolo. Habang ginagampanan niya ang papel ng isang ordinaryong sundalo sa shooting ng pelikula, nawalan siya ng kontrol at sinimulang atakihin ang mga kasamang stuntman ng totoo at agad na pinatigil ng direktor ang shooting at lumapit kay Yan upang pagsabihan siya, ngunit nahulog ulit ito sa isang hukay. Samantala nag-break muna si Yan at dumating si Xiao upang bigyan siya ng tubig at sinabi ni Xiao na huwag masyadong ma-stress sa mga pagkakamali. Biglang tinanong siya kung may namamagitan ba sa kanila ni Shin at hindi naintindihan ni Yan ang tanong ni Xiao. Hindi naman masabi ni Xiao na interesado siya kay Yan. Malapit lang ay lumabas si Shin mula sa kanyang dressing van at nakaramdam ng kaunting selos nang makita si Yan kasama ang ibang babae. Pero mabilis din siyang umalis papunta sa kanyang shoot at sa likod niya. Palihim na pinagmamasdan ni Ma si Yan at Xiao na akala pa rin niyang si Ling. Naiinis si Ma na nagiging malapit si Ling kay Yan at may masama na plano siyang ipakita kay Yon ang leksyon. Habang tumatawa siya na parang baliw ay dumating si Hong at nang makita si Ma malapit sa dressing van ng anak niya, inakusahan niya ito ng pagiging isang pervert na stalker at pinatakbo niya ito ng mga kabayo. Biglang nakatanggap si Hong ng tawag mula sa isang tao na nagsabing nahanap na niya ang bagay na hinahanap niya. Kaya't nakipagkita siya sa tao na tinatawag na Jong na miyembro pala ng Treasure Hunter Company. Biniro ni Jong si Hong at binato siya ng paper plane sa ulo na dahilan upang magalit si Hong. Ngunit ang paper plane ay may impormasyon tungkol kay Shu at sa kapatid nito dahil gustong malaman ni Hong kung sino ang naglakas loob na i-kidnap ang kanyang anak. Naging interesado si Jong dahil inisip niya na may ibang dahilan pa si Hong maliban sa kaligtasan ng kanyang pamilya at iniisip niya na malamang kayamanan ang habol nito. Ngunit sinabi ni Hong na matagal na siyang nagretiro sa pagiging treasure hunter at wala siyang balak bumalik pa. Binalaan ni Hong si Jong na kung mapahamak ang kanyang anak dahil sa Treasure Hunter Company, magbabago siya at magiging parang si John Wick. Paalis na siya pero sinabi ni Jong na hindi interesado ang kumpanya sa kanyang anak kundi sa kanyang anak na lalaki, na nawala habang naghahanap ng kayamanan 7 taon na ang nakalipas. Nasaktan si Hong sa narinig at handa na siyang bugbugin si Jong pero pinigilan niya ang sarili sa huling sandali. Kinabukasan habang hinahanap ni Shin si Yon sa rooftop ay natuklasan niyang gumawa na si Yon ng isang mini farm doon na may mga manok, baboy at maging isang koala. Nakikita ni Shin na si Yon ay nakatira na sa isang tent at nagnanakaw ng kuryente upang makapagbasa ng mga libro at mag-aral ng kasaysayan. Hindi alam ni Shin kung dapat ba siyang mag-alala o humanga pero natagpuan niya ang diary ni Yan. Marami siyang isinulat tungkol kay Shin na kinasaya ni Shin ngunit naalala niya kung paano masaya si Yan na nakikipag-usap kay Xiao noong nakaraang araw, kaya't sinuri niya ang diary para malaman kung interesado ba si Yan kay Xiao. Ang natuklasan ni Shin ay mga detalye ng libingan kung saan inilibing si Yan at matagal nang iniimbestigahan ni Yon ang libingan at mukhang may natagpuan siyang espesyal. Pumunta si Shin sa libingan upang hanapin si Yon at sinubukan niyang makontak ang kanyang senior para humingi ng pahintulot, pero naka-off ang numero nito. Napagdesisyonan niyang pumasok sa libingan kahit walang permiso dahil nag-aalala siya kay Yan.
Natakot siya sa bawat tunog at hinagis ang kanyang flashlight sa isang pusa at habang nagre-relax na siya ay narinig niyang may mga yapak sa likod niya, at biglang tinakpan ng isang tao ang kanyang bibig at dinala siya sa isang sulok. Ang tao ay si Hong at ito ang kanyang ama at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Binalik ni Shin ang tanong sa kanya pero sinabi ni Hong na hindi dapat siya naroon dahil delikado ang lugar at biglang dumating din ang kanyang senior, at napagtanto ni Shin na nagtatrabaho ito para sa kanyang ama. May larawan ni Yon sa tablet ng kanyang senior at napagtanto ni Shin na may binabalak sila laban kay Yon. Kinompronte ni Shin ang kanyang senior at tinanong kung ano ang nangyayari at sumagot si Hong at sinabi na ginagawa nila ito para sa kanyang kapatid. 7 taon na ang nakalipas habang naghahanap ng kayamanan ang kapatid ni Shin malapit sa lugar na iyon, natagpuan niya ang ilang misteryosong guho at nang hawakan niya ito ay bigla siyang nawala at naiwan lamang ang kanyang bag, kasama noon ang kanyang senior at nakita niyang naglaho ito sa isang maliwanag na liwanag. Walang naniwala sa kanya pero malinaw niyang natatandaan ang insidente at ang kakaibang simbolo sa guho na kapareho ng simbolo sa armor. Samantala ay natagpuan din niyan ang simbolo sa loob ng libingan at sinabi ng kanyang hipag na simbolo iyon ni Tai, at inilalagay ito ni Tai sa lahat ng kanyang nilikha. Napagtanto niya na mayroong iniwan para sa kanya roon kung si Tai nga ang gumawa ng lugar na iyon kaya't patuloy siyang naghanap, hindi alam na sinusundan siya ng mga demonyong daga ni Shu at sa lungsod naman, nakatanggap ng tawag si Xiao mula kay Ma na nagsasabing hindi niya gusto na nakikipaglapit si Xiao sa isang stuntman. Kaya't pinapadala niya ang kanyang mga goons upang bugbugin si Yan at sinabi ni Ma kay Xiao na kung ayaw niyang mapunta si Yan sa ospital, dapat niyang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanilang dalawa at nabigla si Xiao, ngunit biglang naging itim ang kanyang mga mata at muling sumanib sa kanya ang madilim na kapangyarihan ng producer. Balik sa libingan, napagtanto ni Shin na si Yon ang susi sa paghahanap ng kanyang kapatid ngunit hindi siya masaya na itinago ito ng kanyang senior sa kanya. Pinagsabihan niya ang kanyang senior dahil ginamit siya upang makalapit kay Yan. Sinabi ni Hong na inutos niya ito upang mailayo si Shin sa panganib. Sinabi ni Hong na palaging nagdadala ng kapahamakan si Yon kay Shin kaya't palagi niyang plano na paghihiwalayin sila at dinatuwa si Shin, ngunit isang mas malaking problema ang dumating. Dumating si Wolf at ito ang kapatid ni Shu. Tinanong si Hong kung naroon din siya para sa kayamanan at agad na inutusan ni Hong ang kanyang senior na dalhin si Shin palayo. Hindi maintindihan ni Shin kung ano ang nangyayari pero hinawakan ng kanyang senior ang braso niya at nagmadali silang tumakas. Hinatake ni Wolf si Hong at lumikha ng pagsabog gamit ang kanyang mga kamao at naiwasan ni Hong ang atake at naghanda para sa laban gamit ang isang pulang laso. Ginamit ni Hong ang laso para magsagawa ng iba't ibang mga di inaasahang galaw na nagbigay kay Wolf ng problema. Ngunit sa wakas ay nahuli ni Wolf si Hong at binagsak ito sa lupa at ginamit ni Hong ang kanyang laso para sakalin si Wolf at habang sinusubukan ni Wolf na makawala, ibinalot ni Hong ang laso sa kanyang kamao at binigyan siya ng matinding suntok. Paulit-ulit niyang binugbog si Wolf hanggang sa isiwalat nito na isa siyang werewolf na hindi kailangan ng full moon upang ilabas ang kanyang tunay na lakas. Habang nagaganap ang matinding laban sa likuran, nagdesisyon si Shin na suungin ang panganib at tulungan si Yan gamit ang tablet ng kanyang senior. Samantala narating na ni Yan ang sentro ng libingan kung saan nakita niya ang mga pattern ng mga bituin na nakaturo sa isang bato. Nagtataka siya kung ano ang nakatago doon nang biglang dumating ang isang paper plane at naging alerto si Yan. Lumapit si Jong na nagrereklamo kung gaano kahirap makarating sa lugar na iyon. Naging maingat si Yan kaso bigla siyang nanghina sa presensya ni Jong. Kinuha ni Jong ang mga litrato ng bato at paligid ng walang pakialam, pagkatapos ay umalis na nagbabala na maaaring may mga mababaho na daga sa paligid. Nang mag-isa ulit si Yan ay napagdesisyonan niyang i-activate ang mga simbolo gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Habang natatakpan ng espiritual na apoy ang mga simbolo ay nilikha nito ang isang ilusyon ng kalawakan at mga constellation. Biglang lumitaw ang isang haligi na may maraming butas mula sa lupa. Samantala dumating si Ma at ang kanyang mga tauhan sa shooting set at sinimulang sirain ang mga kagamitan at saktan ang mga tao habang hinahanap si Yan, maging ang direktor ay natakot kay Ma at pumayag na makipagtulungan at nang tanungin ni Ma ang address ni Yan, sinabi ng direktor na wala siyang alam dahil wala itong mga dokumento. Hindi natuwa si Ma sa sagot ng direktor ngunit biglang dumating si Xiao at sinabi kay Ma na itigil na niya ito dahil handa na siyang makipag-usap. Sinabi ni Ma na tuturuan pa rin niya ng leksyon si Yan kahit na makipag-ayos si Xiao. Nang maging masyadong agresibo si Ma sinampal siya ni Xiao ng malakas.
Nasaktan ang ego ni Ma kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itali si Xiao at dalhin sa kanyang silid. Sa libingan naman ay sinubukan ni Shin na hanapin si Yan gamit ang mga security footage, at nagulat siya nang makita si Shu roon. Dumating ang kanyang senior at hinawakan ang kanyang kamay at hinihikayat siyang bumalik sa ibabaw dahil delikado sa loob ng libingan, ngunit tumanggi si Shin na umalis nang hindi kasama si Yan at tinanong niya ang senior kung sino ang umatake sa kanyang ama at sinabi nitong isa itong treasure hunter. Ipinagtapat ng senior na ang treasure hunter company ay gustong dakpin si Yan. Si Shin ay target din dahil siya lang ang malapit kay Yan kaya't pinilit ni Hong na makialam sa pelikula upang protektahan si Shin. Biglang inatake ang senior mula sa likod at lumabas si Shu na nagtatawa. Hindi niya alam na anak pala ni Hong si Shin kaya't binalak niyang gawing bihag si Shin upang ipanakot kay Hong. Sinabi ng senior kay Shin na tumakbo habang pinipigilan niya si Shu at gayunpaman, nang ipatawag ni Shu ang kanyang mga demonyong daga ay agad na natakot ang senior at umatras. Nagdesisyon si Shu na harapin si Shin kaso bago pa siya makalapit ay may isang paper plane ang tumama sa kanyang kamay. Lumapit si Jong at sinabi na tina-target niya sana ang ulo ni Shu subalit mahirap kontrolin ang paper plane. Napatulala si Shu sa pagdating ni Jong at tinanong kung bakit siya nagtataksil sa kumpanya. Sinagot lang ni Jong na binayaran siya ni Hong ng mas malaki kaysa sa kanyang taunang sahod para sa misyong ito at biglang umuga ang lupa. At nagkomento si Jong na nangangahulugang natagpuan na niyan ang kayamanan at habang patuloy na nag-uusap sina Shu at Jong, tumakbo palayo si Shin patungo kay Yan. Hindi pinansin ni Jong si Shin kaya't nagdesisyon si Shu na patayin muna si Jong bago habulin si Shin. Ginamit ni Shu ang kanyang flute upang ipatawag ang kanyang mga demonyong daga, ngunit ipinakita ni Jong ang lakas ng kanyang daliri sa pamamagitan ng paggawa ng origami na pusa gamit ang isang kamay. Lumaki ang paper cut at winasak ang mga demonyong daga na nagpa-stun kay Shu, samantala si Yan ay tumingin sa haligi na mukhang mga projection devices mula sa kanyang panahon. Nakita niya ang isang slot na tugma sa laki ng kanyang kwintas at nagpa siya na ilagay ito roon. Nang mailagay ang sphere sa lugar ay nag-activate ang haligi at naglabas ng nakakasilaw na liwanag na tumatabon sa buong libingan. Sa labas ay halos talunin na ni Wolf si Hong at sinabi niyang magpaalam na sa kanyang huling mga salita. Biglang inilabas ni Hong ang kanyang nakatago na lakas at biglang lumaki. Parang isang bersyon niya na puno ng steroids ngunit bago sila magbanggaan ni Wolf ay inabala sila ng maliwanag na liwanag. Nang mawala ang liwanag ay nagulat si Hong nang makita ang espiritu ng kanyang yumaong anak na nakangiti at pumanaw na sa wakas ng payapa. Unti-unting naglaho rin ang iba pang mga espiritu sa paligid at sa loob ng libingan ay mas matindi pa ang nangyayari. Ang mga kaluluwa ng buong hukbo na namatay sa digmaan ay paikot kay Yun at sa haligi at habang lahat ay nalilito sa nangyayari ay mukha naman nag-e-enjoy si Jong. Napansin ni Yun ang imahe ni Zhang mula sa mga ilusyon ngunit agad itong naglaho, pagkatapos ay nakita niya si Tai sa harap niya ngunit bago pa niya maproseso ang lahat ay bigla siyang na-teleport palayo at si Shin, Jong at maging si Shu ay na-teleport din kasama niya, isang maliwanag na sinag ng liwanag ang sumabog mula sa libingan. Kitang-kita ang sinag ng liwanag mula sa shooting set kung saan si Xiao ay instinctively nag-aalala kay Yun nang makita ito. Hinawakan ni Ma ang kamay ni Xiao at sinabing dapat sa kanya na magbigay ng pansin, pero bigla ring naging liwanag si Xiao at na-teleport palayo. Nabigla si Ma kaso ilang sandali pa pati siya ay na-teleport din at nang maglaho ang sinag ng liwanag, naiwan ang litong senior habang si Yan at ang iba pang mga na-teleport ay dumating sa sinaunang panahon.